Ayos na no! Menas. Ayos na no! Sama ko dyan, gusto ko. Okay, salamat po. Ay! Kinabi mo. Sama ka dyan. Kasalitan yung pare ko, iPod. Pwede na sa lahat, nakikisa ako dito sa mga pagkilos na ginagawa natin sa kaya. Nandito rin yung mga membro, mga iba-ibang organisasyon. Kasi tingin ko ito yung mga nangyaring sunod-sunod eh. Kung naalala nyo, nagpapalala sa Senado, tapos sabi na, hindi na daw nila papakinggan yung Green Team. Kung nagsalita, yung mga parang ng apat, mga sampu pa na dapat magsasalita. Tapos kahapon, nagkaroon ng announcement, ang sabi, kakasuhan na kami ng plunder ni Senator Marcoleta. At nagkagulat-gulat pa, si Secretary Manny Bonoan, biglang tinanong naman, state witness na. So ano ba itong nangyayari? Yung mga nagsasalita sa Corazon, yung nagsasalita sa ating bayan, sa korupsyon, kinukulong. Pagkatapos yung namang involved sa korupsyon, yung mismong departamento, yung hepe, Secretary Manny Bonoan, state witness na. Kaya nakakapagtaka. No? At siguro nagagalit ka rin yung tambahin sa mga nangyari. Kung napansin nyo, mga ilang buwan nakaraan, sabi nila, may kaso si Senator Joel, Senator Cheese, Martin Romualdez, Senator Jinggoy. Ang nangyari, ang nakulong lang yung bumaliktad, si Senator Jinggoy, dahil nanindigan siya, ayaw niya sumama sa majority, gusto lang ipagpatuloy yung Blue Ribbon Committee, pero yung ibang mga pangalan, wala na, at hindi natutuluyan. So, ito yung klase na justisya natin sa restricted justice, at ito rin yung klase na weaponize yung ayon ng gobyerno katulad ng NBI, katulad ng Ombudsman. At napakasama, hindi lamang sa usapin ng korupsyon, pero sa kinabukasan ng ating bansa. Isipin nyo kung ganito lang pala mangyayari, pwede ka magnakaw, tapos wala din mangyayari, hindi ka makukulong, wala kang kaso, pwede mo itabi yung pera mo, walang hindi ma-freeze yung assets mo, ganun na lang mangyari. So lahat isipin, pwede na pala akong magnakaw. At yun ang hindi natin dapat payagan, yun ang dapat natin labanan. Lumaban tayo na magkaroon ng hustisya, lumaban tayo makulong yung mga talaga nagnakaw at maibalik kahit paano yung pera ng sambayang Pilipinas. Paano mahalaga po yung support natin ng INC para po sa ating Pilipinas? Alam mo, yung mga kapatid sa iglesia naman kasi kahit noon pa man kanina yung kanilang panawagan. Wala silang politika at sinasabi ng transparency, accountability. Ayan, yung mga suit nila mga t-shirt, transparency, accountability. Hindi lang sa iglesia, nilalahat ko. Ang bawat Pilipino galit dahil walang transparency and accountability. Dito sa Metro Manila, nakita niyo naman yung SWS survey, negative 31 na. Talagang grabe na yung galit ng tao. Lahat tayo, tingin ko yun na nararamdaman. Pagkaroon lang naman ng hustisya, mapakulong yung dapat makulong, tingin ko masaya naman lahat eh. Pero pagka ganito pinagtatakpan, at talagang nakikita mo na pinoproteksyonan, at yung mga lumalaban pa yun, nagsasalita yung kinakasuhan, talagang magagalit ang tao tayo. Meron po ba tayong mga ilang personalidad na sa ating para mabili na kanila? Alam mo, ang biyahe ko inabot 3 oras eh. Kanina pa akong gumaganan dito, kaya hindi ko alam, baka tingin ko naman makakarating yung iba, pero talaga napakalayo. And naglakad ako magmula pa dun sa Ortigas sa yung intersection. Talagang grabe, ang dami ng tao. Maging sa kabilang kalye, makikita ko yung mga kasama na nandun na nakikisa dito sa ginagawa na pagdito. Are we expecting po na ito ay yung progress o sa mga susunod na araw? Kalagin ko, hindi hinto yung mga tao eh. Alam bakit pala kaya? Kasi kahit naman sa paglalakad mo, pagtatarong ko, galit tayo ng marami. At umabot na sa strukturan na inaaniyahan ko rin. Lahat ng mga tao na nakikinig, talagang galit din sa nangyayari. Huwag tayo maglagas, magkulay politika. Wala
wala tayong kampihan. Basta yung korupsyon lang. Kung sinitaw at parusahan, yun lang ang hinuwi natin.